yung pilitan, hindi yung sakalan. Hindi ganun, walang ganung culture. So that's actually what we want to do here. So mastery pa lang po, product na. Kaya makikita mo lahat ng package may mastery. Ang tawag dun sa mastery natin, clear flight path to success, kaya boarding pass. Yung Ascend program. Yan. Attitude, skills, and clarity education for network development. Yun yung educational system natin. So para tayo papasok lahat sa school, naka-course tayong lahat. Bakit ang rank. Okay? Exciting. So yung M. So yung mastery, ito naman, MVP, may vitality at protection. Combination to. Dito, mastery and vitality, puro food supplement. Tsaka mastery. Pag gusto mo puro insurance, ito, mastery and protection. Yung kwento kong company kanina, na 400 employees, hindi po nag-retail yun na 400,000, isa-isa. Ang ginawa nila, pinackage nila. Para meron pang direct referral at saka pairing. Kaya, ang binili, 4 na executive, tapos puro protection. Mastery and protection. 4 na ganito, 4 na 200,000, tapos mastery and protection. Kasi may lamang 60 na basic AI, 6 na premium. Ito, customizable. Depende sa kailangan ng company. Yun, puro factory worker, kaya tinanggal natin yung premium, dinagdagan natin yung mga basic. Para mas marami ma-cover. Yung 500,000 lang, yung 1.5 million na coverage. So pwede yun, depende sa company. Meron kami sistema, will give you proposal letters para ipasa sa mga companies. Baka isang kumpanya ka lang, 1 year, 500,000, okay na. Next year ulit, renew. Network pa. You're following? Di ba? Yung mga tatlong kumpanya, may kilala kami, Suliman Security Agency. Daming security agency, daming security guard, pwede natin cover. We can cover men in uniform as long as the accident happened outside the line of duty. So by may naman, may general exclusion, may policy, may ECOC tayo, Electronic Certificate of Coverage, nandun lahat ng mga details and terms and conditions. So may training din tayo para dyan. Mga videos, FAQs, pag nag-soft launch na tayo, moving forward. Ayos? So yun, ito yung packages. Yan. Yeah. So, one account tayo, tapos upgradable. So you can start from associate. Pag nag-upgrade ka, okay, difference lang mabayaran mo. Difference lang. So for example, simula kang associate, wala kang pera, wala kang pang-executive, pwede kang mag-upgrade ng ilang beses, walang time frame. Walang time frame. Tapos difference lang. Pag in-upgrade mo yung difference, kung ano yung difference ng product. Kaya lang, kailangan, kung ano yung type of package type na nag-umpisa ka, yun na yun. Kanyari, MVP pinili mo. So yung 8 directs mo, spread mo lahat. Ang problema, hindi mo naman alam sino puputok doon, sino hahataw doon eh. Kaya butas-butas din yung account mo, hindi kumikita sa gitna eh. So scattered. Ang maganda sa one account, unscattered siya, buo. So dahil one account lang, left and right lang, yung 8 directs mo, 4 sa left, 4 sa right, power legging. Wala kang choice, may spillover na. May executive, may 5 executive na papasok dyan, sa right side. So lahat ng nasa gitna, upgrade na. So makikita mo, dami mong direct referral. Kasi yung upgrade, may flexi upgrade eh. So ganun siya. Alright, so yun yung ating yung mga packages na pera, dapat may allocation kagad, may pinupuntahan. Ang problema sa atin yung dashboard, di ba? Pag pumasok, isang buong income, kuha lahat, kasi gagamitin mo saan-saan. Minsan, nagagas mo kung saan-saan. Walang tamang allocation. So ngayon, dito pa lang natuturuan ng tamang allocation. Kaya pag travel ng Boracay, pag uwi, cup noodles ulam. So dito, babasagin natin yun. Tuturuan natin lahat sila. So lahat ng members, may solution tayo dyan. Yung number 1, kung di sapat ang income, dagdagan ng cash flow. So paano? Magbenta. Yan. So dalawa lang naman ang binibenta natin dito. Sa MLM, dalawa lang bibenta mo naman eh. Enrollment package, registration, at saka product retail, product movement, tingi-tingi, di ba? So, yan. Pag nagbenta ka ng enrollment package registration, ito yung kitaan, direct referral. Pag nagbenta ka ng enrollment, may kita ka sa direct referral. Papasok sa kanyan, sa essential account. Yung pang araw-araw. So, ibig sabihin, yung dashboard po ninyo, makikita nyo, allocated sa 3. May essential account ka, may pumapasok ng income doon. May expansion account ka, may pumapasok din doon, malaki. Tapos may enjoyment account, allocated na. Kuha niya. So, hindi yung pagpasok, bahala ka sa buhay mo. Kaya minsan, kala mo laki, nag-travel. Pag uwi mo, ubus na yung pang-essential ko So, dito hindi. So, may allocated na siya para nag-guide na. Pwede mong in-cash lahat yun anytime, pero nag-guide ka. So, may financial literacy guide siya. So, sa direct referral, yan yung tsura niya. So, ang sagad niya, 20%. So, executive, nakakuha ng associate, 1.7. Executive to builder, 3.5. Consultant, 9,000. Director, 22. Executive, 40,000. That is 20% of the price. Ang associate, di ba, 8.5. 1.7 kagad direct referral mo. So, isang 8,500. 1.7 sa left, 1.7 sa right. Direct referral pa lang 20% na. So lahat yan naka 20%. Executive, 200,000, 199,800, 40,000, that's 20%. Alright?
So, yung magkakaroon lang ng difference kapag yung lower account, getting higher account. So, alam na natin yan, di ba? So, kaya nga push to upgrade. Diba? Push na to upgrade. Kasi, imagine, kapag associate ka, nakakuha ka ng executive, imbes na 40,000, 10,000. Pero may good news. Kasi yung mga founders, we believe that kailangan panggalaw eh. Yung mga magta-transition, kailangan ng pang-umpisa, kailangan ng pang-buwelo. Kaya may kickstart promo. Yung kickstart promo in the next 3 months, up to September, katapusan, ang direct referral naka-adjust. Ang executive, dinagdagan 35%. Instead of 20%, 35%. Lahat ng director, instead of 20%, 30%. Consultant, instead of 20%, 25%. So magkano yan? Doon sa sagad, ang consultant, imbis na 9,000, 11,000. Director, instead of 22, 33,000. Executive, imbis of 40, 70,000. So, ang bilis. Imagine mo, may isang executive ka sa left, may isang executive ka sa right, 140. May pairing pa, may matching pa. So, 150,000 kasi 10,000. So, ganun siya kasimple. Right? Ang malupit, kahit siya maliit na package, inangat natin eh. Associate, nakakuha ng executive, instead of 10,000, 40,000. 40,000. Associate na ako ng executive, 40,000 kagad. So, tinaas natin yung direct referral for 3 months para may panggalaw. Yung mga hubbers, maglilipat, magta-transition na networkers para may pang-umpisa. Kasi meron sila mga existing na production eh. So, instead na, yung iba nanghihinayang pang kung saan sasalpak yan, kung dito mo sinalpak yan, tapos yung grupo, para alam nila, may pambuelo, bayad na kagad yung hub. Isang executive pa lang, in 30 days, bayad na kagad yung kuryente tubig eh. Buhay talaga, makakahataw, in 1 month, walang ka-problema. Walang hirap-hirap. So, yun, and then, para naman sa product, pag ibenta ka ng product, syempre may rebate. Yung rebate natin, medyo tinaas natin, 30 to 50%. Bakit? Sinadya kasi natin yan para sa affiliate marketing. Kasi, unahin lang natin yung network building ngayon, pero after a few months, papasok na yung mga e-com expert, will train us for affiliate marketing. So, kaya malaki yan. Kasi magka-capture din tayo ng affiliate marketing. Lagi namin sinasabi nila, Sir George, nag-umpisa to. If we will be solving problems for networking, we need to solve problems outside of the networking space. Kasi to be honest, today, nowadays, in this generation, ang Gen Z ngayon, ang mga Gen Z, alam mo mindset nila, ba't pa ako mag-join sa'yo, sir? Magbabayad pa ako ng pera sa'yo. Ilang produkto lang bibenta natin. Magbukas na lang ako ng TikTok account ko. Sa TikTok, libre lang, yellow basket. Ang bibenta kong produkto, sandamakmak na produkto, pati produkto ng San Miguel Corporation, pwede kong ibenta. Pwede pa ako mag-milyonaryo. Affiliate marketing lang, mag-milyon ako eh. Ba't po kailangan mag-join ako sa'yo para magbenta ng ilang produkto? Ganun ang mindset ng mga Gen Z ngayon. Kasi nga hindi na lang networking opportunity ngayon eh. Marketing is now democratized, open for everyone. Kaya if network marketing will not evolve, and if we will stick in the same culture of baliwan, overhype, hindi natin babaguhin yung kultura, walang structure, walang sistema, basag tayo. After quite some time, after a few years, sunset ang networking. The next generation will not understand what networking is. Alam nila, scam. Nangyayari na nga eh. If we will not do something about it. Sabi nga nila, if few good men stop what they're doing, the evil will triumph. So we need to do something about it. Kaya gusto ko sinabi ni Sir Chris, calling. It's a calling. Marami sa atin, nagpahinga sa networking eh. Pero again, if we will stick on that kind of culture, di natin babaguhin, guess what? Yung mga anak ng anak natin, ang alam sa networking, scam na. Wala na makikinig sa networking. Pero if we will do something about it, revolutionary system like Ascendra International, ipapakilala ulit natin ang networking, radical, connection, collaboration, totoong negosyo, structure and system. Yun ang mission, di ba? So, kaya may bentahan tayo. Kaya yung opisina natin, guys, may live selling booth. Yung nakaka-excite. Office po natin, may mga live selling booth. Saan namin natutunan yan? Yung e-com expert, Lazada King. Pagpunta po namin sa office nila, isang buong ganito, puro live selling booth. Pagpasok mo sa live selling booth, maliit na kwarto lang yun, nandun yung mga produkto sa likod, Instagrammable. Upo ka na lang doon, may camera, merong screen, kita mo yung mga nanonood sa'yo, tapos may do's and don'ts, ano yung mga sabihin mo, ano yung mga hindi, may mga tips, tapos may technician doon, tutulong sa'yo. 1 hour, papareserve ka lang, upo ka doon, live sell ka doon. Lahat ng benta ng page, papasok sa account mo. May affiliate ka, may income ka, tapos may points. O dahil may maluwag-luwag ang affiliate program, mag-recruit ka ng mga affiliate na magaling mag-live selling, downline mo sila, or dalhin mo sila doon, o mag-affiliate kayo, libre, o yan, 600 sa'yo. Makabenta ng 100 sa 1 hour or 2 hours, may mag-order, mag-mine ng 100, adi 600 times 100 sa kanya, sa'yo, 1,000 pesos. Times 100, 100,000 kagad yun. O di paglabas ng live selling ko, sabi mo, member ka na, naki-100 ka. Pag member ka, sa 600 ka, 1,600 ka na. So, ang gagawin mo lang, harap ka na ng mga affiliate, mga influencer, padala mo na ng PR kit. Libreng product, promote. Pag nakabenta, 600 sa kanya, 1,000 sa'yo. So, may mga trainings tayo doon. Affiliate marketing.
So, kakapture din natin yung mundong yun. Alright? After network building. Alright? So, sinod natin yan sa product service DB. Alright? So, technically, pangalawang problema, walang savings. So, ginawa natin expansion account. Kaya expansion, pang-expand ang buhay. Ang marketing plan, eto, paborito natin ngayon. Naka-trademark po, kaya may TM yan. Naka-patent po yan. Okay? Pina-actuarian po natin yan. Kaya gusto ko, kasi nagsabi kanina, may narinig ko kanina nagsabi, nagsishare eh. Sana gusto ko dito maging lolo na ako. Yung sabi kanina parang gusto ko dito tatagal na ako. Si Sir Ata, yung lumabas, tatagal, gusto ko tumagal na to. Yung marketing plan, tumagal, pinag-aralan, yung hindi na tayo ulit-ulit. So, ito po yun, papakita ko sa inyo. So, ang tawag sa Turbo, Triple Unified Recurring Bonus. Wala na po itong ways of income. Wala nang 8 ways, 14 ways, 13 ways, 18 ways. Wala nang ganun. So, hindi siya masyadong technical. Kaya gusto ko yung sinabi kanina, paano mapapasimple yung pag-usapan? Simple lang. Triple Unified. From the word unified, ibig sabihin, dalawa lang binibenta natin. Tandaan niyo dalawang binibenta? Registration, enrollment, at saka product. Kaya tinawag siyang unified kasi mapapackage or product, may income ka. Saan? Sa tatlong klaseng computation. So, package or product, hindi ka na mag-iisip na kung ano pang ways of income. Basta sa tatlong klaseng marketing plan ng computation, lahat ng produktong benta ng grupo, lahat ng package na benta, may income ka, 3 beses kinukompute, kaya recurring. Paulit, ulit. One effort, 3 times kang kumikita, plus may lifestyle pa. So, yung triple unified recurring bonus. So, para pakita ko sa inyo, ito hindi ko na explain yan para makita niyo lang. Kasi ito lang naman, ang tawag dito is yung conditional income. Sa usual na marketing plan, total mga networker naman lahat. So, yung regular MLM companies, ang marketing plan, conditional. Pag sinabi conditional, pag may benta ka sa registration, sa binary ka lang may kita. Tama? Pag puro enrollment, binary, left and right. Pag sa product, malakas ang grupo mo, sa unilevel kinukompute yung kitaan. Kaya technically, bakit siya conditional? Kasi may condition. Pag mahina ka sa enrollment ng grupo mo, sa unilevel lang kayo may kita. Bari-bari yan. Kung bagal lumaki, long term. Diba? Pero pag mahina ka naman sa retail, puro kayo registration, puro binary lang makita. Ang problema pa doon, binary, left and right. Paano kapag isang linya lang? Paano makikita sa binary? Kung one line lang, recruitment mo, one line lang, mahina yung kabila. So, balancehin mo pa siya. So, conditional income, ang daming kondisyon. Now, the good news, kaya siya unified, yung turbo natin, kaya unified, kasi hindi tayo binary tsaka unilevel. Dalawa lang. Unified binary tayo, tsaka unified unilevel. Ibig sabihin, basta may benta ka ng enrollment, registration, ang grupo mo, ikaw at ang grupo mo, bumibenta ng enrollment package, kumikita ka sa binary, kumikita ka sa unilevel. So may fast income ka sa enrollment, at sa lahat din ng enrollment, may kinukompute na malaking unilevel, long term. Ano pa? Ganon din sa product. Basta may benta ng produkto, kumikita ka rin sa binary ng malaki. Hindi lang pang flash out, kasi peso value na eh. Okay, sa bawat product ng buong grupo, may malaking peso na pumapalo, tapos sa same time, may unilevel ka rin. So, unified siya. Alright? So, kaya siya unified. Now, bakit siya naging triple? Kasi nga, meron pang tinatawag na overrides. Ano yung overrides? Yung unified override, yung total nakita ng downline mo sa binary at yung total nakita ng downline mo sa unilevel, meron ka pang komisyon sa kanila. So, imagine yung downline mo kumita ng 100,000 sa binary, nagpaluan, kung nag-100,000 this month, may 10% ka doon. So, 10,000 sa'yo doon. Yung downline mo na kumita sa binary, siya rin yung kumita sa unilevel. Let's say, kumita siya ng 50,000 sa unilevel, may 10% ka doon, meron kang 5,000 doon sa unilevel niya. So, sa overrides pa lang, 100,000 sa binary downline, isang downline pa lang pag-usapan ha, may 100,000 sa binary, may 50,000 sa unilevel, may 15,000 ka doon, 10 and 5. Override pa lang yun. Yung downline mo na kumita ng 100,000 sa binary, saka kumita ng 50,000 sa unilevel, may binary ka rin dun eh. May unilevel ka rin dun eh. So malibang pa sa binary mo at unilevel mo, override pa lang yun, 15,000 na. Paano kung ilan pa direct mo? Isang direct pa lang yan. So para paintindi ko sa'yo, hindi ko na gagamitin tong slides, drawing ko na lang para mas maganda. Okay ba yun? Kasi sabi ni Zado kailan, sabi niya, sir, gusto namin yung technical eh, yung makita natin yung paano yung drawing? O, mabilis lang to. So, drawing. Pwede bang ganito, bro? Paano ba ibalik sa whiteboard, bro? Yan. Sige. Whiteboard muna natin mabilis. O, ito lang na simple turbo. Di ba may essential account? May expansion account, tsaka employment account. So, dito,
Kumikita ka ng direct referral bonus, tsaka product service rebate. Yung benta ng produkto, tsaka insurance. Sa expansion, nandito yung turbo. Dito, nandito yung lifestyle fund. So, ganda lang siya simple. Okay, yung turbo, kaya siya turbo kasi tatlo yan. Kumikita ka sa unified binary, unified unilevel, tapos may kita ka pa sa unified override. So, ganyan lang itsura ng marketing plan. Alright, now, how does it work? Yung binary natin, simple lang yung technicalities. Yung binary, ito yung itsura niya. Di ba? Ito to. Lahat ng produkto tsaka package may equivalent na binary value. So, yung A, B, C, D, E, lahat yan may binary value. So, example na lang natin, executive. Ang executive, ang binary value niyan is 3,000. Binary value. Ang binary value, lahat ng binary value is equivalent to peso na. Peso na po equivalent yan. Wala na points accumulation. Peso na kagad. So, paano yan? For example, this is you. So, sa left and right, example natin, ang scenario, executive ang account mo. So, pag may 10,000 binary value sa left, kasi may kumuha ng executive, may 10,000 binary value sa right, kasi kumuha ng another executive, automatic magmamatch yan, bayad ka ng 10,000 pesos. So, ganoon lang siya kasimple. Kung ano yung binary value, peso equivalent na yun, kailangan lang pumalo. So, 10,000 sa left, 10,000 sa right, palo, 10,000 pesos. Okay, clear? So, binary value is equivalent to peso. Okay? Now, next scenario. For example, sa right side, may nag-ipon na 100,000 binary value. For example lang, 100,000 sa right. Now, good news, meron tayong tinatawag na instant match payout. Kaya yung mga taga-GLI, pamilyar na dito kasi may instant match payout din doon. Paano yun? Ibig sabihin, lahat ng package, up to lahat ng product, yung Best Barley, yung Barley Fusion, yung Omega Life, yung Basic AI, tsaka Premium AI, at lahat ng parating pa na produkto, may equivalent din na binary value. Yung binary value equivalent yan, peso value na siya. So for example, si Best Barley, 7 binary value. So ibig sabihin, pag may pumasok dito sa left side, may waiting ka na 100,000 binary value sa right, di ba? Ito laging zero to, zero lagi. Pag may pumasok na Best Barley dyan, automatic bayad ka na kagad ng 7 pesos. May pumasok na Omega Life, bayad ka ng 35 pesos. 25 pesos. May pumasok na Premium AI, bayad ka ng 35. Ibig sabihin, instant match, wala nang naiipon na points. Sa ibang marketing plan kasi, meron may ipon pang 1,000 something points, X amount of points bago mag-pair ng peso. So dito, kung ano yung peso value equivalent ng product at ng package, automatic nag-match na. Kaya ang itsura ng account mo, para siyang forex. Automatic makikita mo 7, 35, 1,000, 2,000, 3,500, okay, 10,000. Tuloy-tuloy siya hanggang sa maubos yung strong leg. So ganun siya. Now, next scenario. Paano naman ikaw kung anong nangyari sa akin, okay? Paano kung anong nangyari is may nag-ipon na ako dito. May nag-ipon ako na, let's say 1M, 1 million binary value. So ito, take note, sa binary natin may maximum income. So sa executive, ang maximum income is weekly, hindi tayo daily. Walang daily capping. Wala yung 10 pairs, 12 pairs, 15 pairs, wala pong ganun. Per day, wala. Weekly siya. Okay? So depende sa rank. Tumataas siya per rank. Ang pwede mong kitain, sa binary natin, one account, 200,000 pesos per month hanggang 16 million per month. Yung 200,000 per month sa associate rank yun. Pag naka-associate ka, ang maximum mo is 50,000 per week. That is 200,000 per month times 4 weeks, di ba? 200,000 per month. Yung pinakamataas na rank, legacy partner, pwede kang kumita up to 16 million. So bakit mo pa kailangan ng multiple accounts kung sa one account lang pwede kang mag 16 million? So maganda doon dahil walang daily capping, walang suppression. Sa daily capping kasi pag 10 pairs lang per day, pag naka 9 pair na yung account mo, pang 10 na, stop encoding na. Tama naman na for today, bukas na bukas. So may suppression kasi may flash out. So sa atin, weekly siya eh. Okay? So malayo-layo. So hanggang 16M. So walang suppression. Sige lang, encode lang kayo. Alright? So ano yung tsura niya? For example, may 1 million DB dito. Tapos from Monday, dahil weekly siya, weekly, di ba? So Monday, Tuesday, Wednesday, for example, may pumasok dito na 750,000. Kasi yung executive, ang maximum ng executive is 750,000 per week. So pag may pumasok, Monday, Tuesday, Wednesday, may pumasok na 750. Mag-match yan sa 1 million, meron ka ng 750,000 pesos. So may iwan dito na 250,000
250,000 binary value. Ang tawag doon, weighting. Now, for example, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, kasi hindi pa tapos yung linggo eh. For the next 4 days, bago mag-Monday ulit, yung next cycle, okay? Within 4 days, may pumasok na 50,000 pa ulit na binary value dito sa pairing leg. Yung 50,000, ibabawas sa 250, magiging 200 na lang yung weighting na binary value. Pero yung 50,000 hindi na bayad sa'yo. Kasi na-reach mo na yung limit na 750 per week. Okay? So, ganun siya. So, basically, ang maganda naman doon, yung 200 na naiwan, next cycle ng Monday, nandun pa rin yun. Ang tawag doon, strong leg retention. So, hindi siya nag-flash out. So, next cycle, nandun pa rin yung strong leg mo, madagdagan ulit yun. Tapos gagalaw pa rin siya. So, pay ulit, babayad ulit ng binary. So, yun yung binary natin. Kuha? So, yun yung binary, yung detail ng binary. Now, take note. Tandaan yung binary, So, basically, same binary scenario, may tinatawag tayong unilevel. Sa unilevel naman, alam na natin yung unilevel, di ba? Sa unilevel, ang structure, hindi na left and right. Sa unilevel, ang pinag-uusapan na direct. So, for example, ito, tingnan nyo. For example, may 4 kang direct. Okay? So, sa 4 mong direct, for example, si A, B, C, and D. Okay? Sa 4 mong direct, ang tawag dyan, basta direct mo, ang tawag first level, di ba? Yung direct ng direct mo, ang tawag doon, second level. Alam natin yun, di ba? Okay, ang tawag dyan, second level. So, sa unilevel, from your first level down, out to the 10th level, lahat yun, pantay-pantay, may tagka 10% ka. 10% sa lahat ng level across. Okay? So, take note, lahat ulit ng package and product from A, B, C, D, E. Pati mga products, lahat yun may unilevel value. Yung unilevel value is equivalent to peso. Wala nang points conversion. So, for example, gawa ulit ng example, executive ulit, yung pinakamalaki. Executive pa lang pinag-usapan ang unilevel value po ng executive is, ang unilevel value ng executive is 3,000. Sorry, yung binary value pala 10,000. Sorry, 10,000. Itong unilevel value 3,000. UV. Itong 3,000 na to is equivalent to peso already. Yung binary value, pakicorrect na lang, 10,000 ang binary value. Kaya pag nag-match, 10,000 pesos. Okay? Parang 3,000 natin nabanggit ko kanina, no? Yes. So, sa unilevel, 3,000. Okay? Napagbaliktad natin. So, ibig sabihin, kung may 10% ka sa 3,000, pesos na to eh. Ang equivalent niyan, 300 pesos. Diba? So, for example, scenario. Okay? Sa unilevel muna, unilevel. For example, si A, sabi natin si A, merong 20 executives sa left for 1 month. Month of June. Isang buwan lang pinag-uusapan natin, Month of June. Tingnan natin, May 20 executives si A sa left, may 20 executives si A sa right. Nag-ipon from first to 10th level. Hindi natin alam kung saan yan. Basta sa buong grupo ni A, may 20 sa left, 20 sa right. Kay B, ganun din. 20 sa left, 20 sa right. Kay C, 20 sa left, 20 sa right. Kay D, 20 sa left, 20 sa right. So, kukumputin natin ang unilevel mo. Kung ikaw ang perspective, ilan ang unilevel? So, 20 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 20 times 8, that's 160 na executive. 160 times 300 pesos. Ibig sabihin, meron kang 48,000 pesos sa unilevel. Sa scenario ito for the month of June. Gets? Yes, sir. Sir, kahit anong package nung halimbawa yung pinang-apply. Yes, okay. Kahit sabihin sa unilevel, walang rank copy. Thank you. So sa unilevel, kahit ano po ang package nito, automatically, unilevel umaakyat yung unilevel value ng package. Sa binary lang tayo may BB rank copy. Sa binary, kung ano yung safety net natin doon, BB rank copy. Ibig sabihin, kung ano yung maximum na binary value ng particular na rank na yun lang ang maximum na mag-flow sa kanyang binary value. Kung associate siya, 600 lang. Kahit pumasok na executive dito, 600 lang mag-flow sa kanya. Sa unilevel, di ganun. Alright, sa unilevel, wala tayong BB rank up. Kung ano man yung value niya, maakyat. So ito, example natin, executive pa lang yun. So yung 48,000 mo na kinita, doon pa lang sa 116 executive for the month of June na pumasok sa ilalim from the first to the 10th level. Hindi pa natin pinag-uusapan yung ibang mga packages from A to E, ay from A to D, tsaka yung iba pang mga produkto. So lahat ng produkto niya, meron pang umaakyat. Diba? So yan po, ganun ganda yun. So unilevel pa lang yun. Ito naman upit.
Pag mix na natin, ito na yung recurring. Papakita natin bakit nagre-recur. Yung turbo. Triple unified recurring. Ito na. Same month of June. Parehas na buwan. Okay? Same executives. Take note, ikaw, sa binary naman pag-usapan natin, binary naman. Kasi na-compute na natin yung unilevel mo for June eh. Binary naman compute natin. Sa unified binary, lahat ng product and package, meron ding binary value, di ba? So, ibig sabihin, lahat ng executive na to, yung 160 na yan, sila rin yung nahati sa left and right mo. Sila rin yun. So, ibig sabihin, itong 2020-2020, that is 80 na executive sa left, 2020-2020, 80 na executive sa right, yan din yung nag-akyat sa'yo ng 48,000, yan din yung nag-match sa'yo ng 10,000 each. Tama? So, 10,000 times 80, that is 800,000 pesos. Kumita ka ng 48,000 sa unilevel, kumita ka ng 800,000 pesos for the month of June sa binary ng 160 na executive na nag-lag from the first to the 10th sa left and right. Sila rin yun. One effort, kumita ka ng 2 beses. Same packages. Hindi pa natin pinag-uusapan yung ibang mga packages na pumasok. Hindi pa natin pinag-uusapan yung mga product na pumasok. Now, gawin natin triple. Okay? I-recur pa natin yung triple, recurring. Ano naman yung triple? Eto na. Yung same executive na yun, na 160, same na month of June, same production. Si A, may left and right din. Si B, may left and right din. Si C, may left and right. Si D, may left and right. Malamang nag-match din sila. Tama? So yung si A, yung 20 sa left, 20 sa right, nag-match, kumita siya ng 200,000 pesos. Kasi 20 times 10,000. Si B, kumita rin ng 200,000. Kumita ng 200,000 to, kumita ng 200,000. Take note, sa unified override, ito ang binary. Sa unified override, same month of June, meron kang binary override at saka meron kang unilevel override. Sa binary override, meron kang 10% ulit doon sa total na cheque ni A, total na cheque na B, total na cheque na C, total cheque ni C, may 10% ka. So 10% ng 200,000, magkano? 20,000. So ibig sabihin, sa unified override ng binary, okay? Meron kang 20, 20, 20, 20, meron kang 80,000 pesos. Tama? Yes. Okay, 80. Gumalaw pa yan. Iba pa yung unilevel. Unilevel, iba pa. Itong 40, si A, may unilevel din siya, tama? Kasi si A, tignan nyo ha, si A, di ba first level mo? Yung second level mo, ano ni A yun? First level ni A yun. Nasundan nyo? Yung third level mo, ano ni A yun? Second level ni A. So si A mismo, meron din siya sariling first level down to the 10th level. Pumasok din yung 2020 na yun sa unilevel niya. So ilan yun? 40 executives, 40 times 300, magkano yun? 12,000. May 12,000 sa unilevel si A, 12,000 sa unilevel si B, 12,000 sa unilevel si C, 12,000 sa unilevel si D. Again, sa unified override unilevel, meron ka pa ulit 10% sa lahat ng unilevel na cheque ng first level mo. Magkano ang 10% ng 12,000? 1, 2. So may 1, 2 ka dito, 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 may 4,800 ka pang kape-kape. So ibig sabihin, doon pinapakita yung recurring, kaya turbo. Triple unified recurring bonus. Wala ka nang iisipin. Basta may production ng product, may production ng package, kumikita ka sa binary, kumikita ka sa unilevel, kumikita ka pa sa overrides. Override ng binary ulit, tsaka override ulit ng unilevel. Kaya triple unified recurring. Kaya kahit one leg lang yan. Kahit nga walang binary, one leg lang. Kahit yung one leg mo, basta sila nag-binary, may override ka. Paano ka magkakaroon ng one leg lang? May spillover ni upline sa kabila. Magkakaroon ka lang ng one leg kung talagang hindi ka talaga mag-build. Tama ba? Another time, yes, boss. Sir, bali papatapos na may kanya-kanya siyang wallet pagdating sa dashboard. Yes. Technically, itong buong turbo na to, ito pa lahat to. Itong 48, 800, 80,000, saka 48, lahat yan, yung total yan, pumapasok sa expansion account. Mo. Iba pa yung expansion din nila, iba pa yung essential din nila. Alright? Ikaw rin may sarili kang essential kasi may sarili kang direct at product movement. Okay? Hindi pa natin pinag-uusapan yung enjoyment.
Essential. Hindi na Sa essential pa lang, expansion pa lang to. Ito parang enjoyment na rin eh. Okay. Sa enjoyment, ito naman, pakita ko lang enjoyment na mabilis. Okay? Ito, bago ko lang pakita yung enjoyment. Ito kaya ako exciting dito. Kasi dito, hindi natin pinahirapan ng maraming conditional ways of income. Dito, basta produkto, package, 3 beses ka kumikita. Kaya dito, ang goal lang, hindi na po tayo magbabalik. Walang hype dito. Walang hype. Nakaka-hype lang pakinggan kasi ganda eh. Pero walang hype. At walang hype? Dati, pag nambaliw ka, kaya magmimilyon. Dito ang tanungan, boss, enjoy ka, magkano kailangan mo sa essential? Bilang tanungan. Ang tanong niya lang dito, magkano kailangan pang araw-araw? Kapag usapan lang natin, ano ang kailangan mo for your essential para mag-ascendra ka? Pag sinabing, boss, kailangan ko pang araw-araw sa pamilya kasi may kailangan akong bayar ng bahay, tuition fee, whatsoever. Kailangan ko 100,000 pesos per month, buhay na ako. Good! Tsaka natin pag-usapan yung milyon-milyon. Diyan lang muna. Gawa natin yung parang 100,000. Sa essential pa lang, gawa natin ang parang sa Ascendra. Anong kailangan mo gawin? Kung kailangan mo kumita ng 100,000, gawa kita ng project. Paano? Pag-join ka sa Ascendra International, kailangan lang, every month, makabenta ka ng 500,000 volume of sales. Para magawa mo yan, sa essential pa lang, direct referral pa lang, kailangan mo lang pala ng 2 executive at saka 1 director. Kasi ang isang executive, 200,000, isang director, 100,000. So times 2 nito, 400 na yan. Ito plus 100, total 500,000 volume sales. So take note. Bakit 500,000? Okay, kasi pag may 500,000 worth of sales ka, may 20% direct referral. Ang total direct referral mo dyan is 100,000. 100,000. Ibig sabihin, ang usapan lang dito, boss, ano bang kailangan pang araw-araw? Kung 50,000 ang kailangan pang araw-araw, o kailangan mo lang 250 worth of sales. Isang executive lang yun, tsaka isang consultant. Sama mo ng konting product movement. Kailangan mo 100,000 per month na buhay ka pang araw-araw, hindi kailangan mo lang ng 500,000 worth of sales. Again, 2 executive lang, in 30 days, tsaka isang director na benta, may 100,000 ka na. Now, take note, magawa mo lang ng paraan ng essential mo. Buhay ka ng 100,000. Bakit maganda to? Kasi sa ibang business, or kahit sa trabaho, pag sumweldo ka, kumita ka ng 100,000, ang dami pang allocation nun eh. May pang tuition fee, may pang OPEX, may pang ganito. Sa ibang marketing plan, pang OPEX pa yan, pang galaw pa, pang travel pa. Dito, essential pa lang yan. Sa essential, tapos na yung 100,000 mo. Malupit, habang kumita ka ng 100,000 sa essential, tanong, buong grupo mo doon lang rin nakafocus. Lahat ng downline mo nakafocus lang rin sa essentials nila. Kung nakafocus ang buong grupo mo sa mga essentials lang nila, kanya-kanyang dala ng mga word of sales ng volume, pati ikaw, yung 2 executive tsaka 1 director na pinasok mo this month, malamang may binary yan, tama? Malamang may unilevel yan, tama? Malamang itong mga to nag-essential, may override ka dyan, tama? So gumana yung turbo sa'yo. So just focusing on essential, gumagana yung turbo, so si Ascendra na ang bahala sa expansion account mo. Si Ascendra na rin ang bahala sa enjoyment account mo. Nakafocus lang tayo lahat sa essential, basta gumagalaw yung essentials, lahat tayo nakafocus sa essential, gumagalaw ang expansion and enjoyment. Kaya dito ang focus lang, magkano bang kailangan mo buwan-buwan? Hindi tayo magpapromise ng milyon-milyon. Walang hype. Ano lang ang production mo buwan-buwan? Doon lang nakafocus mo ang grupo. Pag nakafocus lahat ng grupo doon, magkano kailangan buwan-buwan? Gagalaw lahat. Expansion, yung turbo, enjoyment. Kaya tawag namin ito Rolex. Ang Rolex, kaya siya mahal, may self-winding perpetual mechanism. Ano yung sabihin? Pag brand new yan, kailangan mo lang paggalawin yung unang gear. Basta ma-unwind mo lang yung unang gear, gagalaw na lahat ng gear. At basta gumagalaw ka kahit walang baterya, gagalaw siya habang buhay. Perpetual self-winding mechanism. Ganun ang itsura ng turbo. Basta mapagalaw mo lang essential, automatic na gumagalaw lahat yan. At basta magagalaw tayo buwan-buwan, gagalaw lahat. Kaya pag tanong ka ng marketing plan sa Ascendra, Rolex. Okay. Tanong, self-winding mechanism. Ano yun? Halika dito, 15 minutes, pakinggan mo to. Yeah. Rolex ah. Okay. Kaya maganda habang naglalatag ka, naka-Rolex ka. Kaya si Sir George ang muna maglalatag sa atin yan kasi naka-Rolex yan. Okay ba yun? Alright. So yun yung ating marketing. Love, yung enjoyment account, simple lang. Lahat ng product and package, okay? Kaya pa ba? Pero simple lang to. Lahat ng product and package may PV value, performance value.
So ito, naka-allocate na, nakakarga na sa lahat ng product and package. So habang kumikita ka sa lahat ng in-explain kanina, automatic na rin may PV na naka-allocate doon. Kuha niyo? So para sa yung PV, take note. Yung explain ko kaninang scenario, lahat ng benta ng June, hindi lang benta mo lang ha, hindi lang rin benta ng grupo mo, benta ng buong Ascendra for month of June. Lahat ng PV, okay, ilalagay sa isang lifestyle fund, global lifestyle fund. Sama-sama lahat ng benta natin dyan. Tapos lahat yan, yung PV value yan, hahatiin sa 6. Yung PV is equivalent to peso. Pera na rin yan, cash na rin yan. So, para lang bigyan ng example, sa PV, isang executive package equivalent to 9,000 PV. So, ibig sabihin pala, sa isang 200,000 package, may naka-allocate na 9,000 pang lifestyle natin lahat. Kuha nyo? Nagigets? So, sa bawat executive ng buong kumpanya, lahat ng binenta ng buong kumpanya, hindi lang ng grupo mo, may 9,000 pesos na naka-allocate per executive para sa Global Lifestyle Fund. Tapos hahatiin sa 6. Ano yung 6? Shopping, gadget, travel, car, luxury car, tsaka property. Okay? So, naka-allocate yan dyan, and then sabay-sabay tayo, kailangan lang, every month, may ihit tayo, paunahan tayo sa shopping, paunahan sa gadget. Pag sinabi natin, this month, kailangan ng may 25 na pwedeng makakuha ng shopping fund, paunahan lang yung 25 for that month. Ano kailangan production? Simple lang. Sa shopping, napakaliit. 2,400 na personal PV sa enrollment or sa registration, tapos 100 personal PV lang sa product. Yung ilan lang yan. Yung 2,400 na yan, that's only 3 builders. Yung tatlong tagsa 17,500 lang yan in 30 days. Tapos yung 100, isang insurance lang yan. Pasok ka na sa shopping fund. Ang malupit, dito ba kinuha yung pang lifestyle mo? Kasi sa ibang lifestyle incentive, gumagawa po kami ng lifestyle incentive sa ibang kumpanya. Pag gumawa kami ng lifestyle incentive sa ibang kumpanya, alam na alam ni Sir George yan, para nag-complete kami, magkano ang gasto sa Hong Kong travel fund per person? 100,000? I-convert namin sa production, kung magkano yung bentang na-produce mo, yung benta ng company, yun ang gagastos sa'yo. Tapos sisigaw ka sa video, free travel, free travel. Hindi naman free yun eh, pera mo yun eh. Hinataw mo yun eh. Kinonvert lang. Ito, free travel talaga. Bakit? Kasi yung 2,400 mo na personal PB for that particular month, nagpaunahan kayo, 3 builder, magkano lang yan? 17,500. 17,500 lang yan per 17,500 times 3. Wala pa pong 50,000 yan. Kasi itong isang insurance, hindi pa abot ng 60,000 yung pinasok mong sales. Pero yung lifestyle fund mo, kung may total na 20 million sa shopping pa lang na pondo, tapos 25 lang mananalo, that's 80,000 pesos shopping fund. So pinasok mong benta 60,000, pero ang shopping fund mo 80,000. Shopping fund mo 100, travel fund mo 100,000, pinasok mong benta magkano lang. So hindi dito kinukuha yung pang lifestyle fund mo, kinukuha sa buong benta ng buong kumpanya, sa fund ng buong company. So kaya exciting to every month kasi isang value requirement. Kailangan pala senior partner ka sa luxury car, brand partner ka sa property. Ibig sabihin, imagine nyo to ha, sa luxury car kailangan senior partner, di ba? Eh from June, 3rd week, sa coding natin bukas, hanggang December, kasi ang grand launch natin, buong soft launch natin from June to December. Ang grand launching natin sa January 2026. So malamang from June to December, wala pa naman pong senior partner. Hindi natin alam. Baka si Sandro pala, o baka si Sir Chris pa lang unang senior partner. O baka nandito sa kwartong to yung unang senior partner, di ba? So after 4 to 5 months dahil wala pang senior partner, yung luxury car fund, tuloy-tuloy na alam na yan buwan-buwan. Month of June, benta natin, meron yan. Month of August, month of September, month of October, November, nalalamnan. So kung meron ng 30 million or 40 million sa lifestyle fund, yung unang-unang mga magiging senior partner, sila maghahati dyan. So kung merong, kung may 30 million dyan at may unang tatlong senior partner, ayan, so solo nila pag tagka 10 million sila. Kaya ang sarap na mangyayari sa December, sa January natin na grand launching. So naiipon siya. Gets nyo? Okay? Enjoyment account. Papasok yun sa enjoyment. Okay? So itong essential account, araw-araw pwede daily, pwede na i-encash yan. Yung expansion, weekly. Yung enjoyment, schedule. Bakit schedule? Kasi buwan-buwan hinihit eh. Tapos lalamnan siya. Okay. So pag magka-travel tayo, hindi siya converted to cash. So kanya, nakakuha ka ng car fund worth 800,000 car fund. Yung car fund na 800,000, pambili ng kotse. Eh Miko, ang kotse ko gusto ko 1.5. Dilabas mo ng 800,000, down payment. Babayad ng kumpanya yung diretso doon sa kasa. Tapos mag-monthly ka na lang nung natira.
So, nalabas na natin yung kotse. Naka-integrate na sa system ng sir, yung anim na yun, Yes. para ma-entice din yung ibang hindi lang dito. That's right. Every week, sa social media, sa group page ng kumpanya, maglalabas tayo ng leaderboards. So every week, nakikita natin itong Global Lifestyle Fund na ito. Nakikita natin, uy, gano'n na kalaki yung fund. Uy, ilan na kailangan ilan na makakahit ng gadget. Kaya na tayo, uy, meron pang 10 gadget fund. Meron pang 3 car fund, boss. Hataw pa. Pasok tayo sa car fund this month. Yan. Hindi nakaabot, next month na lang. Yan. So kaya exciting. Enjoyment. Kaya nga enjoyment eh. Enjoyment yung dating hihit yan. Pero pwede po bang kasi medyo na, hindi ko ba, ako personal, hindi ko ba ingest. Okay. Overwhelmed. Overwhelmed. So, pwedeng magkaroon po tayo ng video. Yeah. Para plug and play na lang. Yes. Sa soft launch po, magkakaroon tayo ng video per marketing plan. Kunyari, unified binary video. Unified unilevel video. Unified override video. Naintindihan namin sir, kaya hindi namin kaya i-ano pa masyado. Yung lahat totally. Siyempre, first time eh. Lahat naman po ng, siyempre, alam naman natin, di ba? Repetition is the key for mastering. So the more you keep on repeating it, the more natin nakukuha. Pero, more or less, the bigger picture, we can actually get it, yung overview. So, yun yung ating marketing. Yeah. Sabi ko nga, wala ka talagang choice eh. Talagang, tatakbo yung income mo dito, gagawin mo lang, tatrabahuin mo na lang. Plus, again, ito maganda, product maganda, offering maganda, MVP maganda. Pero the most important thing is yung purpose, yung mission natin. Yung pa rin, go back, clarity. Yun yung major offering natin. We want to offer clarity. So, ito, papaliwanagin pa natin yan kasi nga, we will be creating tools. Meron tayong Vault, may Vault po tayo ng ating mga tools. Di ba? So, sulitin ko na lang, dadawang question na po. Sige. Una po yung sa, let's say po yung e-commerce po. Let's say may sa web, may umorders tapos yung return. Sino po RTS? Sino po ang mag-charge po ng pagdating sa shipment? Technically, we will not pay out yung rebates kapag kasi pag RTS, sabihin, yung link, dumaan sa link. Yes po. So, sa e-com natin, nag-send ka ng link, may nag-click sa link, may bumili. Tapos, So we will not pay out the rebate to you until paid yung company at the same time nag-lapse yung RTS. Kasi yung RTS meron ng few days yan. let's say na bogus buyer po ako, yun yung pinakamagandang term. O yun, natin yun. Ibabalik, pero wala natin ibabalik. May charge po ba sa, let's say sa tao ko? O ako mismo? Wala naman. Talaga sir? Kasi yung payment niya, binalik natin yung RTS, pero wala naman tayong ibabalik na, wala tayong na-pay out pa na commission. Okay. So we will not pay out commission until nag-lapse na yung RTS. Okay. Kasi yung nangyayari sir, pag may order ako, tapos na-deliver, kasi nga may bayad yung charges ng delivery fee. Let's say any courier po. So, usually, nagbayad si company, instead si company ang magbabayad talaga nun, shinolder sa akin. Yung courier fee kasi nun is paid by the buyer, yung client eh. So kung ako yung bogus buyer, ako rin nagbayad ng shoulder nung delivery, yung shipment fee, hindi si company. Okay. So wala tayong babawas kay distributor. Okay. Kasi yung link, dinaanan lang naman yung link mo eh. Wala pa naman kami binibigay na rebate sa'yo eh. Ibigay lang namin, ikakasa lang namin yung rebate kapag kasado na rin yung profit sa company at nagbayad na yung client. So wala po akong maalahanin nun, di man kunin o walang i-charge. Okay. Pangalawang question po yung insurance. Let's say sa po ako sa basic. Ano ba yung basic natin? 3.5. Let's say naka po ako, Associate. Package yan, package. Let's say naubos na po yung aking essential dun sa yung insurance. Pwede pa po ako mag-continue na magbenta no? Let's say yung 3.5 na yun. Ganun siya. Kapag associate, di ba may tatlong type? May MVP, MV, all supplement, all vitality, tsaka MT, all protection, all insurance. Yes, sir. So okay yung 3.5. 3.5. Kuha ko ng 2.5. Oo. Ganun siya. Yan, makagad may override. Sir, ay, sorry. Na-excite sir eh. Di ba bayad mo 2.5 Pero na? sir, di ba 3.5 binayad niya? Para madali maintindihan. Ano po ba yun? Bali outright na sir yun or... So pag binenta mo, i-activate mo na yung activate, pack. Lagay mo lang yung email niya. Automatic masasend na sa kanya information. Or pwede ikaw na rin maglagay ng information Yes, niya. sir. Activate, ma-receive niya yung policy na. Pag-receive niya ng policy, magbabayad siya sa'yo ng 3.5 na cash. So yung 2.5 na binayad mo sa ordering portal, hawak mo na sa kanya as cash ng 3.5. That's the first option. Yung second option, yun na yung e-com. Sa e-com naman, link mo, papadala mo sa kanya. Magbabayad siya ng 3.5 diretso sa kumpanya.
Para Tapos ibabalik namin sa iyo yung rebate mo na 1,000. Para mag-reflect din sa dashboard. sir. Yes, opo. As a rebate. Dalawa siya. So pwede kang mag-bulk kasi ang tawag doon sa pag dumaan ka sa ordering portal, lahat ng codes doon, lahat ng mga binibili mo sa ordering portal, pupunta doon sa My Bulk. Meron kang My Bulk. Para kang mobile DCO. Para kang mobile depot. Yes, sir. Kasi may My Bulk ka na, dito lang lahat ng product mo. Kaya nga sa insurance, guys, dati sanay na sanay tayo, pag pupunta ka sa isang malaking lugar, nadahin mong dalang package. Pag insurance, 50 kausap mo, dala mo lang cellphone. After mo mag-discuss ng financial wellness, lahat sila bumili ng insurance, kaya mo nang i-cover lahat ngayon. Tapos na-deliver mo na yung product. So relax na relax ka kasi intangible. Walang logistics, walang warehousing, walang So yun. Kasi financial service siya. So may mga training kami paano ibenta yung financial service. Ang daming mindset pagdating dyan. Kasi hangin siya, intangible service. Pero there's a lot of mindset about financial protection when you sell it, when you promote it. Kaya namin tayong mindset doon. Para ka nagpa-financial wellness coaching. Kaya nga namin ginawang product yun kasi napakagandang service yun kasi yung nagbabagsak ng networker, natututo rin ng financial literacy. Kasi ang hirap magbagsak ng financial management kapag ikaw is marunong. Kaya pati ko, mapupush ka tuloy mag-aral para mag-manage ng pera, para pag nagturo ka ng financial wellness, pakikinggan ka. No? Maganda, sir, maganda. Okay. Ayan, sige boss. Sir, in addition doon sa concern niya, Okay. paano yung pag nangingi yung client ng resibo? Paano ba? Ano ang resibo? Yan. Kung ang hiningi niya, kung galing sa ordering portal mo, pwede natin siyang padala ng resibo. Pero again, ang resibo na makukuha niya is yung 3.5 pa rin. Sa digital? Pero pag, kunyari, bumili siya sa ating 3.5 talaga, 3.5 ang resibo. Pero kung package, binili niya, executive package, 200,000, may lamang 70 na basic AI. Ang total worth nun is 250,000 worth of coverages. Yes. Ang resibo lang natin sa kanya is yung 200,000 lang na executive, not the 240,000. Kasi package yung binili. So anong pumasok na pera sa kumpanya, yun yung babalik namin yung resibo. So yung resibo from email, sir, pwede niyong i-print yun, sir? Ay, hindi. Yung resibo, ano to? Upon request to. We will give out the receipt. How long, sir? Invoice. Upon request. Upon request, gagawa lang ng admin natin ng resibo. Kunyari, I Within- think what you're asking for is companies, no? Sa mga kumpanya. Sa mga kumpanya kasi ginagamit for taxation, we give that out. So, kunyari, labas na check si company, 400 worth of coverages times 3.5. So, kung magkano yun yung resibo babalik natin sa company. Pag tanggap ng cheque, yung HR ng kausap natin, nalagay lahat ng pangalan, encode natin, activated, papadala sa email yung mga coverage, covered na lahat ng empleyado, tapos bibigyan natin ng resibo yung company. How long, sir, pag individual lang? Let's say, mga toda-toda. Yung mga, usually mga ano lang, masa lang, isang tao lang, let's say isang tao. Oy, pag isang Yung tao lang- request po ng receipt, how long po yung ano? Again, 24 hours take note, or 10 yung hours? resibo is different from the policy, electronic policy. Yung electronic policy kasi real time. Yung electronic policy, real time. Kapag activate mo sa kanya, paglagay ng information, pag submit mo, automatic na naka-API na tayo sa insurance provider, papadala yung email sa kanya, pag-receive niya sa email ng electronic certificate of insurance, covered na siya that particular time. So, Ngayon, yung resibo naman, yung resibo tinatawag for taxation. Upon request yun, yung pag resibo. personal yan, sir, pag ano lang ako, Yes, let's say, yun na yun. Yes, Yung yes. personal or company? Sir, yun nga sana isusunod ko yung contestability period kasi may tinatawag. Wala Wala na. I understand. Matic, Wala. sir. Wala po. Accident po ito. Ang contestability period usually nangyayari yan kapag sa health insurance or life insurance. Pero kapag, kasi sa health insurance, bumili ka ngayon, may sakit ka na pala. Hindi pwede. Ang accident, wala. Bumili ka ngayon, covered ka ngayon, kasi ang accident, merong police report kung kailan nangyari. So kung bumili ka ngayon, na-aksidente ka after 3 hours, ay accident yun eh. No one knows when accident will happen. Worldwide coverage yun? Or? Yes, worldwide coverage. Basta Pilipino. Basta Pilipino hindi pwedeng ibang lahat. Foreign. We have already, nag-grant na tayo ng ganito klase. Sa Power, co-op, correct. Co-op, companies, contractors, Yes, companies. any hospital, so any... Hindi, iba yan accident insurance to. So sa any hospital talaga, kasi reimbursement naman. Oo, so nyari, na-aksidente, nadulas sa bahay, o kinagat ng aso, nagpunta sa kahit anong hospital, may pa-injection, bumili ng betadine, lahat ng resibo na yon, picture mo lang, meron tayong sa electronic certificate of operation, doon rin yung claiming procedures, tatawag ka lang sa hotline, nakagat po ko ng aso, may mag-a-assist na sa'yo, padala mo lang sa email na ito lahat ng pictures. Pagpadala ng pictures, pag-process, pag-approve, pag-kompleto na ng documents, within 10 days, pwede nang i-limit sa'yo yung reimbursement mo.
So, kunyari, 20,000 ang reimbursement, papadala sa'yo 20,000. Pagdating sir sa admin, like yung technical support 24/7 natin, kailan mag-up yun sir sa system ng ano, yung sa messenger sir? Ano ba yan? More on chat lang or merong din calls? May email tsaka may call din tayo. Actually ito, sa soft launch tayo magaganap ng ganun. Kasi sa soft launch, meron tayong meron yan, kompleto tayo. Kompleto tayo ng admin. Iba pa yung medical insurance. Wala pa yung medical insurance. The next 3 months pa yun. Yun yung pag-illness and sickness. Ito, accident. Accident lang. So, We're covering accident sorry. coverage. So, bali yung participation namin, bali, as a distributor, kunyari, doon sa isang kooperatiba. So, yung nangyari. So, ang ano namin is to Notify lang. Yung notify doon sa office, yung report. Yes, notify lang. Actually, pag kooperatiba, boss, usually mga kooperatiba naman, parang kumpanya yan, may HR yan. May human resource yan, or meron yung parang admin ng co-op. They will the one. Yeah, so they will be the one to do that. So we will just be giving them the hotline at saka email natin. Yung notification naman within 90 days. Kahit na, kunyari, aksidente ka na, nagpagaling ka na, keep mo lang yung receipts. Basta within 90 days, ma-notify mo. Okay pa yun. Kunyari, 30 days na lumipas, magaling ka na, isang buwan na eh. So, hilom na yung sugat. Tsaka ka nag-notify, pasok pa rin yung notification na yun, tsaka mo i-process. Pero yung iba kasi, syempre, pag aksidente ngayon, gustong i-process kagad, i-notify kagad sila, para process kagad yung claiming procedure. Ganun siya. So, yung bilis ng pag-claim, depende sa pagkumpleto ng documents. Mas mabilis na ngayon kasi, kahit picture pa lang, pinaprocess na. Kapag i-remit na, tsaka mo lang papadala yung original documents. Yan. Lalo na pag mga death, kasi check and death, kunyari 1.5 billion. Kailangan namin ng official na mga death certificates, official documents, whatsoever, ano talaga, hard copy, para palitan yung cheque. Ganun siya. Ang insurer natin dito is Sterling Insurance. So, ganun. Sir, hindi kami ng ano, yung parang sample ng ano, yung Sample policy. We can send you that. Actually, sa lahat ng package, pag bili po ninyo, may namang folder yon. Sa folder nandun yung mga documents. Brochures, sample policies, para nare-review. Pero actually, yung coverage natin, insurance natin, InsurTech siya. Pag sinabing InsurTech, paperless. Paperless. Pero ito, ginawa lang natin to para sa package. At least may value pag i-present ka. Tapos for sale din to. Pag naubusan ka nito, pwede ka lang sa office para pag may present ka ng medyo malaking company, may folder ka, tsaka ano. Siya. Pero everything is paperless. Pag-process ng policy, pag-process ng claims, it's all paperless. Ang daming pwedeng kliyente, actually meron kaming dating distributor from a former company with the same service, same product offering. Palengke ang tinarget. Nagsimula siya, hirap pumasok sa palengke. Tapos nung nakakuha ng isa, 3 insurance, biglang may naka-claim. Doon kasi dadami. May nasugatan. Mga nagsa-chop, kargador, nasugatan, naka-claim. 15,000 ata sa hospital, na-claim pati mga resibo ng pharmacy na reimburse. Yun na, chinismis sa buong palengke. Sa buong palengke, siya na ngayon ang hinahanap, yung distributor. Asan si, Angel Insurance, hinahanap niya. May pagkaroon na lang ng sariling pangalan, kasi pangalan ng tao, Angel. Ang tao sa si Angel Insurance, kasi kumalat na sa buong palengke. So, dami. You just need to find the target niche, target market. Ang goal, democratized coverage. Maabot ng laylayan, maabot ng masa. So, daming opportunity. Wala pa yung sa paluan, wala pa yung sa marketing plan. It's just that, if you have those kind of market, pwede siya. Sir, yung link na pinorward mo na nag-sign up yung tao. Doon sa option niya as made of payment, acceptable din ng credit card. Yes, pag meron na tayo, after a month, we will be having our payment gateways. Kasi currently, during our soft launch, on the first month of our soft launch, cash lang tayo over the counter tsaka bank deposit. Pero after 1 month, magkakaroon tayo ng payment gateway, tatagat na tayo ng credit card. Lahat na, GCash, Maya, whatsoever credit card, debit card, pwede na siya. Pero ano niyo lang po, palaguhin niyo lang tayo ng mga after 1 year, after 1 month lang sa operations. Kasi, syempre, sabi nga ni Sir George niluluto pa lang parang niluluto pa lang So, yun lang naman. Sa operations, kailangan namin kasi may mga documentation o integration pa yan sa payment gateway. Pero actually, nakakasa na in 1 month, tapos na tayo sa integration natin. Ngayon, tinapos lang natin yung mga computation engines ng dashboard. In fact, kanina, kasama po namin yung mga dev team natin. So, tomorrow yung first encoding ng mga founding partners. So, kaya maaga tomorrow, 8 a.m. Sir, ilang beses allowed mag-claim ng insurance? Depende po dun sa claim. Like for example, if medical reimbursement, Hindi, kasi nakalagay doon yung accidental motorcycle, di ba? So, hindi, one time lang po yun. Death yun. Yung accidental motorcycle. kaya mamatay siya. 250. Death or permanent disability. Gulay. Baldado. Gulay. Baldado, hindi na makapagtrabaho. Basta
na-determine na hindi na siya makaka-work, tapos motorcycle yung accident, 250,000. Dun sa basic AI. Sa premium AI, I think 250 rin pala, 250 rin. Pero may portion Kailangan pala sa... doon patay yung ano. Or Valgado, yes. Oo. Alam kasi yung mga aksidente ng motorcycle dahil prone sa accident, yung mga banggaan. Pwede po yun. Dun sa 50,000 Okay pa yun. naman siya, pero nakakalakad. Pwede po yun. Sa PWD. 50,000. Pwede po yun, pero mananaglag yun sa medical reimbursement. Yung 50,000 na medical reimbursement. Yan, nagkabanggaan, nasugatan, 50,000. nagpunta ng hospital, gumastos ng 50,000. Yung resibo, pwedeng i-reimburse up to 50,000. Doon siya mananaglag sa medical reimbursement. Pero pag dead, tsaka maldalod, tsaka papasok yung 250. Pag iba namang aksidente, hindi Pero motorcycle, paano yun sir kung after 2 months aksidente ulit? basta mayroon pang laman yung 50,000. So, di na ubos, sir. Pag na-consume lang yung ano mo, Bili ka ulit. Grabe naman kamalas. insurance yan. Kasi, reality kasi sir, hindi natin masasabi, kahit anong ingat ng tao, talaga. Totoo. Parang Accident yung ano, na diba? Paano mo nangyari sa loob ng isang taon, ayaw na beses na aksidente? Ang nangyari kasi boss, one coverage per year per knee. So yung 50,000, pag na-consume niya yun, consume na yung 50,000 niya. Okay. So kailangan yung next accident niya, patay na siya. Medyo so makapagdaan. Pero again, ano yun, daw dito, consume siya yung 50,000. Pero kung nangyari, marami beses yung accident, kagat ng aso, 10,000, hanggang maubos mo yung 50,000, kahit Parang magpakagat siya, sumited magpakagat. siya. Oo, yeah. Kasi parang kasi pakinggan, meron kong tao pakitin ng malas eh. Totoo. Eh, doon na tayo sa mangyari yung ganun scenario. Pag-aabil siya ulit. Yan, nakakabos niya na yung fund niya. Yung 50,000. Pag-aabil siya ulit for security. Sarili niya, hindi na. Ayun, basically, we'll get back to you on that. Pero kasi sa yung insurer natin, they can only cover one name per 1 year. So, kung kare, makonsume mo yung 50,000, meron ka pa rin coverage na active na accidental death and motorcycle. So, gagawin natin dyan, kaya tayo maglalabas ng medical insurance. Sa medical insurance naman, ang maximum benefit limit, 150,000. Yun naman yun. Oo. Pagpapatong-patong yan. So, yan, naubos mo yung 50,000 mo sa accident, pero may accidental death ka pa rin, tsaka accidental coverage, tsaka teleconsult. O, dibili ka ng medical insurance na 150,000 ang coverage. Yan. So, wala pa kaming price point nun, pero i-democratize din namin yun. Ang partner naman natin ng Pacific Cross. Pero sir, paano kung naka-multiple account yung tao? Wala tayong multiple account boss eh. One account lang tayo. One account lang tayo. One account lang. Okay. One insurance coverage. Gusto ko yung one. Maintenance. Yes po, may meron tayong subscription and maintenance. So, yung maintenance natin, for one, Insurance. ang pinakamababang maintenance, depende sa rank, from associate to consultant, parang nasa 800 pesos. So, worth of products, tapos may cash net for subscription ng ating mga AI. Kasi by the way, dashboard natin, AI powered, artificial intelligence powered. So, meron cash, pero iba pong pindot yun, ibang POS yun. So, kunyari, mag-maintain ka, pwede mo na yung maintenance mo, may cash, tapos may product na ma-release. Yung AI system is part of the features, pero yung initial release natin, more on the marketing plan pa tayo. Tapos after next release, siguro by grand launch natin on January, or baka initially, baka magkaroon tayo ng UAT or testing environment ng AI this year, hopefully. Pero goal din, next year grand launching, meron na tayong seamless, meron na tayong initial release ng AI. Tapos pa-improve ng pa-improve yun. Yung AI natin is more on data analytics. Sir, yung maintenance na yan, pwede mo gamitin pang bayad yung kinita ng account mo. Okay. Pag dito, deduction, commission deduction. Sabi, Yan. pwede mo gawin on your account. Opo, we'll work that in the future. We'll work that in the future. Pero for now, wala pa. Actually, wala pa yung maintenance natin naman kagad this month kasi Wave na 2. wave pa siya ng 2 months eh. So, pagdating ng maintenance natin, siguro by 2 months, pag nag-active na yung subscription and maintenance, that's the time we'll think about kung kaya sa dev naman. Pwede na yun na deducted na sa commission. Pwede na rin. Parang naka-auto deduct. Kumbaga parang merong option si distributor. Parang optional, prerogative na ng distributor. Pipinutin lang yung, tatagal lang niya yun, makaka-receive na siya ng product every month. Pwede po yun. Commission deduction. Iyan natin yun, sama po natin sa pipeline. Kami naman po, we're open for, ang goal natin, syempre kung ano yung mas makakatulong sa inyo, ano yung mas makakatulong sa grupo natin, just open up it and then we'll forward it. Ang maganda naman doon, the founders kasi, hindi naman po, sabi ko nga, walang owners, walang distributor eh. We're all partners. So ano yung makakatulong sa marami? Actually, isa pa yung sa gusto kong ginawa nila Sir George. Doon nagsimula po, napaka-priority po nila yung
yung harmony ng group. Nag-spend po sila ng investment into a corporate coach. One full session, may iba't ibang series po yun. Lahat ng founders and C-levels, umattend po doon. 5 lang po kami, nag-attend doon. To harmonize. Kinuha po yung mga strengths and weakness. Meron po yung Gallup strength test, Clifton strength test. You will know the strength and weakness of everyone. And then in one whole day, hinugot po lahat ng background. Mula kabataan, pains, failure, success, and everything, hinugot sa isang table, binuo. Binuo yung mission and vision and core value ng company. Kaya Cassandra International po, may sariling core value, may sariling mission. At ang pinaka-greatest takeaway ko doon paglabas ko, sabi ng coach, sabi niya, ng corporate coach, sabi niya, the number one downfall of most companies, whatever business that is when an owner's personality is embedded in the company. Doon nagda-downfall. Kapag naka-embed yung personality ng may-ari sa kumpanya. Kailangan pala yung kumpanya may sariling identity. Sabi niya, no man is bigger than the mission of the company. Dahil ang kumpanya may sariling identity, kailangan walang mas malaking tao dyan. Hindi yung CEO, hindi yung COO, hindi yung CSO, hindi sino man. Hindi man yung, kahit yung distributor nagbenta ng billion, no man is bigger than the mission. Kaya pag may hindi nagkasundo yung CEO and CSO, we need to agree to disagree. We need to meet in between and say, makakatulong, ano ba mas makakatulong dun sa mission? Kasi ito yung boss natin. Kaya no one owns it. Kaya nga founders eh. We just found the solution and ready to share to everyone. No one owns it. It has its own identity. It has its own value, its purpose and mission. So, napaka-importante nun. Kaya, that's something that I love about what Sir George and the founders really invested into. Kaya makakasigurado tayo na yung mga suggestions po ninyo, opinions ninyo, kung ano yung tingin nyo makakabuti doon sa mission natin, pagtutulong-tulungan po natin yung workout yan. Whatever it is. So, open tayo dyan. Kasi no one is bigger than the mission eh. Hindi naman po kami. Pag nakita natin na, boss, kasi papakita namin other perspective, baka mas maganda pag ganito, or baka ganyan. Kung ano mas kapaganda sa mission natin. Yeah. Open po tayo dyan. Open. Meron sana ako tatanong, pwede ko magtanong Yes po. yung safety net ng company. Safety net. Marami pong safety net. Unang safety net natin sa binary. Take note. Gusto ko po yung explain nyo kanina. We want to actually create a company na it will last long na kahit lolo na yung lolo ng lolo natin, buhay pa rin. Na wala nang palitan. I love that. Basically, sa marketing plan, kaya lang naman po nag-overpay ang company, it's because of the binary. Kasi sa marketing plan po, to be honest, sa MLM, ang importante kong maintindihan natin doon, lahat naman ng marketing plan, computation, allocated na. It is computed and controlled. Ibig sabihin, isa lang pinupuntahan. Parang ganito, sa isang package na pumasok, yung direct referral, ilan po pinupuntahan? Isang tao lang, direct referral. Unilevel, allocated na rin. For example, sa isang executive na 200,000, ang Unilevel value in peso value is 3,000 Unilevel. Yung 3,000 na yun lang ang lumabas doon. Allocated na yun sa isang 200,000. So kahit na 10 levels yung 10%, 3,000 lang yun. No more, pwedeng less, pero pag 10 levels na sagad, 3,000 ang max doon. Ang nag-iisa lang na medyo uncontrolled na marketing plan is the binary. Yung binary, it is computed kasi alam natin magkano profit margin, alam natin kung magkano pairing, pero it is uncontrolled kasi you'll never know gaano kalalalim yan. Now, ang binary sa law of permutation or law of Pascaline principle, habang lumalalim po, dumadami yung pairs. Like for example, pakita ko sa inyo. For example, sa binary, kaya nasa katakot yung multiple accounts para lang alam nyo gaano ka-stable tayo. For example, pag may one account, ang pair niyan wala pa. Tama? Pero pag perfectly structured, 3 accounts, 1, 2, 3. Ilang pair na yan? 1 pair. Diba? May isang pair na yan sa loob. Diba? Ang next niyan, 7. Ilang pair yan? 5. Next niyan, 15. Ilang pair yan? Ito. Doon sa 15 accounts, ang pair na po niyan, 17. Ibig sabihin, mas marami na yung pairing kaysa pumasok na package. As we move forward, pag mabot ng 225 yan, 225 accounts, that's already more or less nasa 500 to 600, if I'm not mistaken, pairs. Ibig sabihin, sa binary talaga, lalo na pag naka-perfect structure, multiple accounts, just imagine, darating ang time, mas marami ang pair kaysa pumapasok na package. So maglalabanan na lang yan sa profit margin at saka sa kita, yung package price at saka yung pairing price. Kaya makikita nyo dyan, yung perfectly structured na 225, just imagine, ang dami pong pairing na kagad yun. Kaya kahit zero yung cost ng product, sa binary, meron talagang flipping side yung company. Lahat ng company may flipping side. Now, what we did with the marketing that we have, we made sure that it's stable kasi pinaka-actuarial po natin, computation.
So, meron tayong actual competition na mahirap din siyang sindikatuhin kasi meron na tayong competition kung saan mag-flip side yung binary. And meron tayong mga safety net. Ano yung mga safety net natin? Unang safety net natin. Mapapansin nyo, yung ating package price, ay yung pairing price natin, mas pinababa kaya sa direct referral. Kasi direct referral, isa lang pinupuntahan. Like for example, give you an example. May company, 8,000 ang package. If this is you, left and right, may kita nyo dyan, ang direct referral nila, 500. Tapos pag nag-match, bayad ka ng 1.5, for example. Basic marketing plan ng marami. So, this is not to compare whatever company, pero just for the sake of numbers para makita natin. Usually nangyari. Tapos saka multiple accounts yan, di ba? So, dito pa lang makikita nyo, sa one account pa lang na dalawang pumasok, ang total kita niya, magkano yan? 2,500. Sa atin, ang tatapat niyan, yung 8.5. Sa 8.5 natin, ikaw to, may dala kang isang 8.5, isang 8.5, ang direct referral mo kagad dyan, 1.7. 1.7. Tapos may pairing ka pa, 600. Total mo dyan, 4,000. 4,000. So dito, 8.5 package, 8,000 package, ang difference lang 500. Pero dito, ang kinita 2.5 lang. Ito, kinita 4,000 kagad. So, sabi mo, Brito, paano nangyari yun? Dito, 2.5 lang. Hindi mas safe pala to. Tayo, sa isang account lang, dalawa, 4,000 kagad binayad natin. Hindi mas unsafe tayo. Mas mabilis tayo mag-overpay. Take note. Yung direct referral, 1.7. Ilan ulit pinipuntahan ng direct referral? Isa na. Itong 1.5 na to, ang daming pwedeng puntahan nito. Ang dami digitan. Ang daming na pataas yan, lalim yan, lalo pag malalim na. So technically, sa law of permutation, ito delikado. Lalo na kapag naka-multiple accounts. Imagine yung 225, sa isang tao may pwedeng mag-31 accounts, yung iba nga more than 64 accounts pa. Ilang tao lang para mag-225. Kung naka-64 accounts yung company, maximum per head, eh, 7 tao lang yan. Baka 6 na tao lang yan. Perfect structure na yung 225. Flip na kagad. In just 2.5 million, flip na. Sa ganitong scenario, sa 225, pag in-compute po natin itong 1.5 na to, na structure, pinasok na benta yan, nasa 2 million pesos sa 8,000 pesos package. Ang nilabas na payout, nasa 1.6 million to 1.4 million. 1.4 to 1.6 million. Tayo, sa 8.5, ganun din ang pinasok, almost 2.8 million na pinasok na sales sa 8.5 na package. Pero ang payout lang natin dyan, kasama na yung level, kasama na yung direct referral, kasama na yung overrides, kasama na po yung binary. Ang pinasok, nilabas natin payout dyan, 850,000. So mas safe siya, pero mas panalo yung masipag. Kaya dito, pag ikaw yung tipo mag-aabang ka ng laglag, mag-aabang ka ng magbubuda ka, eh hindi ka po, lalawlaw ka dito sa AI. Ang panalo dito, yung masipag mag-direct. Kasi pinapanalo natin sa marketing plan yung masipag mag-direct. Sa overrides pa lang eh. Kaya dito, huwag ka magpapasa ng direct eh. Kasi pag nagpasa ka ng direct, tapos may sisingit lang na daming account, ako yan, tropa mo, tsaka pahahataw. Tapos papasingit lang, papapwesto lang, tapos sa kanya mo binigay yung direct. Ako, pag po kayo mamimigay ng direct dito, kasi pag namigay ka ng direct, baka bangungutin ka in the future. Kasi yung direct mo na yun, pag nag-1 million na sa binary yun, 10% dapat override mo doon, 100,000. Pag binigay mo yung direct, 5% ka lang doon, sa kanya yung 10%, sa kanya yung 100,000. Kaya dito, paramihan ng direct, masipagan ng direct. Panalo dito yung mga talagang builder. Hindi po usapan dito yung, pupwesto lang or bumuda lang. So, technically, kinupute po natin, tulungan na po natin. Ito, binanggit to ng ating mathematician kasi meron tayong kasama na madalas gumagawa ng marketing plan. Yung pamilya nila talagang mga, yung kapatid po niya, actuarian po in the industry of oil. So, ito po, pag gusto nyo kamadahin to, tulungan na po namin kayo. Hindi mo pwedeng kamadahin to at 8.5. Bakit? Ang safety net natin, meron tayong maximum weekly pa-copy. Ang 8.5, ang maximum weekly, 50,000 per week. So para makamado mo yung flipping side natin, kailangan mo ng 16,000 accounts. Para alam nyo na yung flipping side ng AI. Sa ibang kumpanya po, hindi natin pwedeng kumpitin yung actuarial flipping side nila kapag hindi natin alam yung profit margin. May mga company po kami na alam namin yung profit margin, so alam namin yung flipping side. Sa AI, na-compute natin yung flipping side from the profit margin, cost ng product, tsaka price ng package. So technically, sa 16,000 package sa AI, pag ginawa mong 8.5 lahat yan, mura lang yan. Pero take note, one account yan. Doon pa lang sa one account, hirap lang sindikatuhin eh. Kasi kailangan mo ng 16 na tao para ma-encash lahat yan. Unique, naka-KYC. Eh kung multiple accounts, 64, ilang tao lang yan. 16,000 yung iba, wala pang 16,000 eh. Nasa 400 pa lang, 300 pa lang. Ano na, flip na eh. Kumita na yung nangamate. So ito, 16,000 kailangan mo, 8,000 sa left,
8,000 sa ride para kumita. Now, hindi mo magagawa sa 8,500 yan. Bakit? 50,000 lang capping eh. So yung top account mo tsaka yung mga nasa ibabaw, nag-max na. Hindi mo ma-maximize yan. Hindi ka makakabawi dyan, lugi ka pag kinamada mo. So paano mo ma-maximize yan? Para ma-maximize mo yan, kailangan executive account ka. Yan yung tip na po namin. Binigyan na namin yung tip sa mga, may video para sa mga may tip na tayo. 16,000 accounts, executive package. Magkano executive? 200,000. 200,000 times 16, that's 3 point something billion. Kung may 3 point something billion ka, at maghahanap ka pa ng 16 taong unique para maging cash yan, eh, may 3 billion ka, bumili ka lang ng isla, mag-enjoy ka doon, huwag mo nang abalahin ng AI. Wala pong siraulong gagawa doon. Kung may 3 billion ka. Pero kung sa ibang kumpanya, yung flipping side ang babaw, tapos naka multiple accounts, 2.5 million lang, flip na eh. Kumita na eh. Nakatipi na, kumbaga sa trading, nakatipi na, nakatake profit na eh. Ini-scalp lang. Di ba? Ito, kahit i-swing mo to, hindi ka makatake profit dito. So, technically, ito po, pina-actuarial natin, experience 30 years of Sir George. We have people here that have put up different companies already. Joseph Lim, last one ni Sir George, Joseph Lim, everybody. Operations, dito po kami lahat, tayong lahat. Ang goal namin dito, lahat ng pangit, improve natin, lahat ng magandang natutunan. Yun. Kaya wala po kaming pinagsisihan sa lahat ng pina-experience natin. Lahat na nakasama, kahit na ano pang wala na kaming masamang sasabihin sa kahit sino, let them be the one to realize it. Ang goal namin dito, to create a company with vision, with purpose, tumagal tayo sama-sama dito. Once and for all, binagsabi kanina, ito na sana yung huli, naramdaman ko ng espiritu, ito na yon. Yun din po ang dalangin namin. Ginamit ko yung sinabi ng CSO, divine intervention. Hindi po kami yung nagplano nito. Nalaglag to, kaya nga lagi sinasabi sa mga leaders, wala pa po tayo sa AI, hindi pa na-invento yung solusyon ng AI, kasama ka na dito. Kasi kami niniwala kami, we're all made up of energies. We're all entangled energies. Lahat ng ideas nito, itong concept na ito, solusyon na ito, lahat ng computation na ito, lahat ng detalye nito, back-end, pag nakita po ninyo, it is coming from the shared consciousness of all the people na may pains, hurts, success, achievements sa industry natin. Kaya wala ka pa dito, actually parte ka na nito. Hindi ka pa member nito, parte ka na niya. Kasi shared consciousness natin lahat to. Hindi po kami may-ari nito. We just found it. It's coming from all of us. So, yun po, yun yung mission, yun yung purpose, yun yung value ng company. Without further ado, pakilala ko po yung tumapik sa akin. Yung dapat po baka dapat po ngayon, gumagawa na ako, nagpiprint ako ng pera sa BSP. Kasi sa imprintahan po kami, sa East Avenue, doon yung parents ko, yung position po naka-ready na. Pero dahil sa taong to, sabi niya, Miko, huwag ka muna magprinta ng pera dyan. Huwag ka muna mga politika sa gobyerno. Dito tayo, magsama tayo dito, gawin natin to. Yung tumapik po sa akin, napaka-lupit na tao talaga. One of the mentors of everyone, our CEO, Mr. Jurgen Gonzalez. Thank you. Ayan, no? Actually, yung diniscuss sa inyo ni Miko, medyo technical na yun. Hindi ganun kahaba. Hindi ganun kahaba yung presentation. Normally, when we present yung turbo, mga ano lang yan eh. 30-40 minutes. Madali lang intindihin yung turbo. Package, 3 beses ka namin babayaran. Babangga to sa binary mo, babangga sa unilevel, may overrides ka pa. 3 beses siya nagagamit. Tapos, yung product, ganun din. Babayaran ka namin sa binary. Same value, same product, babayaran ka sa unilevel, tapos may overrides ka pa. Pero yung overrides, meron 2 subtitle. Kasi yung overrides, merong override sa binary, tsaka unilevel. Kaya kung titignan mabuti, 4 eh. So, binary, unilevel, override. Actually, panlima eh. Kasi same product, same package, may product value eh. Gagamitin namin sa allocation ng incentive. Kasi, normally, sa networking, para magkaroon ka ng incentive na kung tawagin natin free. Pero actually, hindi free. Kasi meron kang kinuhang requirements para mag-akit ng benta sa kumpanya. Si company ngayon, gagawa siya ng promo na nakakalculate na yun yung gagastusin niya sa Boracay. So, hindi siya free. Tinrabaho mo rin. Nag-akit ka ng benta. So, kami, ni Miko, sanay kami gumagawa ng mga ganyan. So, what we did in Ascendra, yung sales ng company for a month, kumuha na kami ng percentage. Let's say 5% to 8%. Magiging pool siya. Na doon, biniyak namin, merong lifestyle, gadget, merong cars, supercars, tsaka property. Na ikaw bilang distributor,
Para makakuha ka sa pool na yun, ginawan lang namin ang minimum requirement. Pero yung requirements na yun, less yun dun sa amount na makukuha mo. Kasi pwedeng sa incentive ng maraming networking, ganito. Mag-aakyat ka ng 100,000 na value ng sales para yung 30 mil doon gamitin sa'yo sa Boracay. So, ang inakyat mong pera, 100 to get 30,000. Ito, inallocate na po namin yung percentage na yung iakyat mong pera para makuha yung allocation na yun, less than the amount na pwede mong makuha. So, something to that effect. Ang ginawa namin, kaya nga namin sinasabi lagi, hindi lang siya MLM company kasi it's more of a solution company. Solution sa mga pinagdadaanan nating mga networkers. From the moment na mag-join si distributor, bibili ng package, after 3 to 4 months, hindi kikita, babalik kay upline, sasabihin, ano ba talagang gagawin ko? Di pa ako kumikita, bagsak ang tuka ko. Nag-full time ako dito, hindi naman nangyari sa akin yung pinapangako sa marketing plan. Normally, no, sasabihin ni upline, be positive. Tuloy-tuloy ka lang kasi. Be committed. Exactly, boss, di ba? I mean, bugbog sarado si distributor, pero pag lumapit siya sa upline niya, walang clear strategy. Si upline, parang boksingero na bugbog ka nung round 1, pupunta ka sa corner, sasabihin ng coach mo, just be positive. Tatama ka rin, tuloy-tuloy ka lang. Di ba? Stay committed. Oo, so what we saw is that kailangan natin ng clear strategy, clear formula, clarity. Kailangan ni distributor ng tools, kailangan niya ng script, kailangan niya ng step-by-step formula how to really get there. Kaya dun sa produkto natin, meron tayong M, yung mastery. Kasi pag join ni distributor, naka-embed na sa kanya yung masterclass na dadaanan niya in terms of their skills, structure, tsaka strategy. Kasi ang galing ng networker sa totoo lang eh. Kaya lang hindi niya nagagamit ng tama yung skills niya. May senaryo pa. Pag naging successful si distributor, sa study namin, in any time na maging successful siya, bigyan niyo ng 2 years or less, bagsak ang network niya. Lalapit kay upline. Sasabihin, na-attrition ako eh. Ubos ang hub ko. Ubos ang grupo ko. From 150,000 up, 20,000 na lang ako ngayon. Ano sasabihin ni upline? Normal ang attrition. Parang puno lang yan na talagang lumalaki at nalalagas ang mga dahon. Ang galing natin mag-mindset. Pero ang totoo, hindi normal ang attrition kung may organizational skills ka, kung may management skills ka. Ang best keeping na ginagawa ni leader, mag-banding, mag-inuman, pumunta sa beach, magpakain, bigyan ng regalo. Tama po yun, but it's not enough to keep the distributors. Yes. So merong kailangang skills si distributor to get there. Ano pa? Distributor, ang ganda ng damit, ang ganda ng auto, ang ganda ng relo, etc. Forma, para daw sa grupo, para ma-motivate. Pero si distributor, pag-uwi, ang pagkain, cup noodles. Mapuputulan ng kuryente. Nagre-rent ng condominium, pero ang forma. Merong merong misalignment may hindi tama. Nababurn out. Pag na-burn out, ayaw na. Ilang networkers, for example, bata pag sumama sa industriya natin, after 2 to 3 years, walang nangyari. Believe me, kahit hindi sa aming previous company, sa survey namin kahit sa lahat na company, ilang networkers ang nag-full-time, ginawa yung best nila, hindi kumita, nawalan ng sigla, how they wish na bumalik na lang sila sa employment. Pero hindi ho makabalik. Bakit? Kinain na ng networking yung 5 years nila na wala na silang skills. Ano pang babalikan nila sa employment? Ilang tao natin ang gusto nila makabalik na lang. Pero dahil wala ng skills, sino tatanggap sa kanila? May edad na, sino tatanggap? Tsinatsaga yung networking, hoping na makachamba sila ng left and right nila. Pero wala na po yung sigla. Wala na yung spirito. Wala na yung hanap pangarap. Hanap buhay na lang. Many of us, when we do networking, it's mechanical. Routine na lang. Hindi na yung talagang gising mo sa umaga, yung dopamine mo ang taas, yung endorphins mo ang taas, yung pangarap mo, gigil ka. And that's what Ascendra did to a lot of floating networkers now. Ang daming mga networkers, hindi lang galing sa previous company namin, bigla nagka-pay in. Case study on point, bayaw ko. Bayaw ko, alam niyo, hindi ako nakapag-network sa AIM kasi, syempre, so busy. Pero marami ako naging direct, dinidirect ko na lang, ini-spill ko sa company direct. For example, bayaw ko, sister ko, bunso namin si Abel.
Isa sa mga nagpalaki ng grupo sa Papua New Guinea ng AIM Global. Peak niya sa AIM Global, 250,000-300,000 every month. Problema, pag umuwi dito, yung grupo niya doon, hindi masyado nakaka-produce kasi ang mga taga Papua New Guinea, mababa yung literacy level. Pag umuwi siya dito, bumabagsak yung check. Inabutan ng pandemic doon. Pag uwi dito, wash out ang group, nauso dito yung hub, nagkaroon ng 3 to 4 hubs, tumuloy. For some reason, nawala yung hub, ubus ang grupo sa Papua New Guinea. Bagsak ang grupo. Bumalik sa employment kasi may skill siya, magaling siya sa digital marketing, etc. For 2 years, walang biyahe. Dito. Hindi makapag-direct. Sumilip na sa iba't ibang kumpanya kasi nung ako po'y nagluluto ng company, hindi ko sinabing may ginagawa na ako. So isipin mo, even my own family member, hindi ko sinabihan. Pero nung umiikot na siya, sinabihan ko siya na meron ako itatayo. Nung nakita niya yung latag, nakita niya yung marketing plan, the following day, walang direkto the following day, may 3 executive na payee. Ito pa malupit, may mapapa-BCO sa Pampanga. Sabi ko sa kanya, wala pa nga tayong network doon, bakit nagpapa-BCO ka na? Bakit bigla kang may 200,000 na pay? Ano yung nawala? Ibig sabihin, yung excitement level, yung spirit nila, nabuhay. Meron kami isang distributor, 2 weeks ago, Director ni Joseph. Ang hawak na pay-in as of now, 2 million pesos. 10 executive ang pay-in niya direct. Nakapromo kami ng 70,000 per 200,000. So, ibig sabihin, may direct referral na siyang siguradong 700,000. Encoding will start tomorrow. Ano yung nabuhay? Ang nabuhay sa distributor, sa floating networkers, nabuhay yung spirito, yung gigil, yung hope. Ang taas ulit ng dopamine. Kanina nagbabrowse ako ng aking Facebook. Si Tanya Morales, ang post? Ang post niya, walang tulugan, nararamdaman niyo bang lahat? Why? Because tomorrow is our first day of encoding. And everybody's so excited about it kasi dami nilang hawak na pay-in as a bank and everything. They will start encoding tomorrow, structuring na. Alam niyo, nangyari po sa amin, nagluluto kami ng kumpanya na hindi pa ready. May nakaamoy. Hindi pa nga luto, gusto nang kumain. Kaya yung sinasabi po nila na hindi pa kami ready, totoo po yun. Ang opisina namin matatapos sa katapusan pa. Ang product, parating pa lang din sa katapusan. Ang IT namin, bukas pa lang namin matitest. And that's the truth. Kaya kung binabanatan kami na hindi pa kami ready, totoo po yun. Kasi hindi talaga kami ready. Kaya kung may tawag sa pre-launch, ang tawag sa amin, pre-launch. So meron tayong mga birth pains and everything. Pero yung nabuhay yung pangarap ng maraming tao because of the solution that we provide. From the moment na mag-join si distributors, kumita, hanggang sa marami sa atin, hindi natin maiwan yung ating business. Marami sa atin, hindi natin maiwan yung network natin. Ilan sa atin yung kumita ng malaki, magbabakasyon tayo sa Boracay, yung mga anak mo, pamilya mo, nasa beach, ikaw nandun sa nyog, papalo up ka, pag tinatawag ka ng mga bata, yes, wait, ay, ganyan ka lang. Wala ka rin freedom kasi ang nasa isip mo, pagka wala ka, hindi binabayaan mo, either mapa-flash out ka, o kaya mawawala yung production o liliit and everything. Ilang networkers yung na-burn. And we think, Joseph and I and Miko, we thought na meron kaming solution for this. Nagkaroon kami ng solution. And that's what we provide here, the solution. Kaya nga kung maraming taong nagtatanong sa akin pag nilalatagan ako, o nagpapalatag sa akin ng marketing plan, marami kong leaders, mga kasama natin sa industriya, minipid ako kung saan-saan. Anong product mo? Yung usual na tanong ng network. Alam mo sinasabi ko, bro, kung nagkita tayo dito para sa Complan, huwag na tayo mag-usap. Kasi di ako nagtayo ng kumpanya para sa Complan. Secondary lang yun. Nagtayo kami ng kumpanya kasi meron kaming vision, meron kaming reason, meron movement kami na gagawin. Pero kung tatanong mo sa akin kung anong kaluluwa ng negosyo ko, dyan tayo mag-usap. Pero kung nandito ka para sa Complan, tayo mag-usap. Kasi for me, for a person has been here for 30 years, pare-pareho lang ang Complan. Bakit ito pare-pareho? Yung Complan na to, meron dito na wala dito. At meron dito na wala din dito. Pag sinuma total ko yan sa total, sa equation niya, zero-sum total lang yan eh. Pareho lang yan eh. Magka-cancel out lang eh. So, tayo mag-usap ng marketing plan. Mag-usap tayo sa direksyon, sa vision, sa mission ng kumpanya. And when we think about the mission and vision, yun yung sinabi ko kay Miko. In fairness kay Miko, sa lahat ng kinausap ko, bukod doon sa life partner ko, siya yung unang-unang naniwala sa akin. Sabi niya, sige sir, gawin natin yan. Gawa kami ng marketing plan. Even the marketing plan itself is a solution.
Kung papansin niyo yung marketing plan na discuss ni Miko, solution po yun eh. Number one, solution saan? Kunwari, naka-power leg ka. Binary, dalawa, di ba? Eh, lumusong yung una mo, yung right mo, itong kaliwa, hindi pa. Lumaki to. Sa usual binary, pag walang kabangga, tapos ka na. Dito, one leg pa lang pag lumusong, lumaki. Number one, may binary overrides ka. Number two, may unilevel overrides ka. Number three, may unilevel ka sa isang leg. Eh di solusyon dun sa mga hindi makachamba ng kaliwa, puro kanan. So it's more on a solution company. Hindi lang diniscuss ni Miko sa long-term na marketing plan. It comes to a point na si distributor. Sa industriya natin, si distributor pag nagsimula, natatapos bilang distributor. Hindi siya tunay na nagiging entrepreneur. Dito itatawid natin si distributor na tunay na maging entrepreneur. Meron tayong position sa marketing plan, ang tawag namin enterprise partner. When you become an enterprise partner, ang laki ng requirement noon bago mo makuha. Hopefully in 2 years may maging ganun tayo or 2-3 years. Pag naging enterprise partner ka na, ang laki ng grupo, malaki ng volume mo. Ipaparegister na natin yung company, yung pangalan, yung grupo mo, yung pangalan niya, ipaparegister na natin sa SEC. Securities and Exchange Commission. So it becomes your company now. Tutulungan ka namin sa business solutions. Paano magpa-register? Kung gusto mo ng single proprietorship, di sa DTI. Kung gusto mo ng corporation, di sa SEC. Turuan ka namin sa BIR and everything. Kasi yung Ascendra, meron din siyang department o division ng business solution. Bakit natin ipaparegister yan? Kasi yung susunod na position after the enterprise partner, brand partner ka na. Pag brand partner ka na, kakausapin mo na si Ascendra kasi gusto mo nang mag-supply ng product sa sarili mong grupo. Kakausapin mo na ako, Sir Georgian, Nico, gusto ko ng product para lang exclusive sa grupo ko. Halimbawa, maisip mong grupo, pangalan ng produkto or whatever product. Kifify. So tayo na magsusupply, lalagay natin sa package, exclusive sa grupo mo, tsaka reorder. Lahat ng benta ng Kifify na yun sa grupo mo, revenue sharing tayo. So hindi ka na kumikita lang sa marketing plan. Kumikita ka na as supplier ng product sa grupo. So naitawid na kita bilang entrepreneur. Para ka na rin may kumpanya. Hindi na tayo maghihiwalay. Hindi ka na mag-isip magtayo ng sarili mong company. Kasi ako pa ngayon nag-encourage sa'yo, magtayo kayo. Pinakamataas na level, legacy partner. Yung legacy partner, hindi na lang ikaw may revenue sharing dun sa product na pinagawa mo sa grupo mo. Kundi sa buong benta ng Ascendra, bilang legacy partner, may profit sharing ka na. So in other words, kahit cross-line mo o whoever, tutulungan mo. Kasi bawat gumagalaw ng produkto, may kita ka. So wala nang cross-lining. Lahat titignan mo sa group because total revenue, may profit sharing. So in other words, sabi ko nga kinamig ko noon, ang tawag natin dito, incubator to. From being a distributor, dahil ka sa processor namin, sa incubator namin, ang labas mo, tunay na entrepreneur. So that's the solution that we provide. Yung matagal na problema na ng imperialism, lagi na lang owner ang sikat, lagi na lang owner ang, parang ang mga owner kasi ng networking, sila may-ari ng kaluluwa ng mga distributor. Kaya nga kami nila Joseph, hindi kami nagpatawag na owner, gusto namin founder. Kasi nga, we just found a solution that we want to share with everyone. Gone are the days na sila yung sikat, dapat pantay-pantay tayo. In fact, bilang distributor, dapat nga masikat ka sa amin eh. Kasi ikaw nag-akit ng benta sa kumpanya eh. Dapat ikaw yung talagang niningitian ng gwardiya. Dapat ikaw yung pagka pumasok ka sa opisina namin, niningitian ka ng customer service, ng cashier, ng gwardiya. Kasi ikaw yung hari. Pero even our employees, para maganda service sa inyo, pati sila, ginawa namin ng reward program. Yung mga employees natin, magkakaroon ng car plan, house and lot, and everything. Para pagsilbihan kayo na maayos. Para kahit galit ka na, nakangiti pa rin siya. Kasi meron siyang stake sa kumpanya. And that's what's the job of the CEO, to make our distributors happy. Yung serbisyo sa inyo maging maganda, yung atmosphere sa opisina, sabi nga niya, gusto niya maramdaman, pag nagpunta kayo sa office namin, gusto niya, pagpunta mo doon, ang feeling mo, ramdam ako dito sa Ascendra. Whether you're a big person, top distributor, or small one, feeling mo, ramdam ka. May value ka. And that's what we provide. Kaya nga sabi namin, solution eh. Bakit maraming nababurnout? Napapagod eh. So yun yung sinusulan natin.
So in the long run, pwede tayo magkaroon dito ng long-term partnership. Nandito kami in behalf of course, CSO, nasa Taiwan ngayon. Siya yung hawak ng strategy ng grupo, system. And that's what we are gonna do. Hindi tayo masyadong mag-concentrate sa mindsetting. Magagaling na tayo dyan eh. Sa attitude and skills. Sa structure tayo, tsaka system. Yun yung kaya namin i-provide. So, ngayon, office ni Joy J. to ginagamit namin kasi sa 30 pa ang opening ng office natin sa May Shaw Boulevard. So, ang timeline natin, tomorrow, June 16, start ng encoding. By last week of June, June 30, soft opening natin ng ating office, cutting lang ng ribbon, maliit na okasyon lang. Kasi ang grand launching will be in January next year. We are hoping by that, marami tayong millionaires, car achievers, and everything. July 4 ang unang encashment ng cheque. So we are hoping na yung encashment ng cheque natin, marami na kagad makakakuha ng milyon dahil dun pa lang sa direct referral. So naka-promo ng 3 months yun kasi wala naman kaming ma-offer sa mga nagjo-join sa amin. Alam nyo, pagka unang text sa akin sa message sa akin, may FS ba kayo? Ang sagot ko kagad, wala. Kasi wala talaga eh. But we understand the distributors na yung transitional upon joining. Kaya nga namin itinaas ng 35%. Sabi namin ni Joseph, sige, bigay mo na lahat ngayon. So from 40,000, pag na-close mo yung executive, 70,000 ka agad. Makadalawa ka, 140 may bangga ka pang 10,000. That's 150,000. So bigay mo na. So, siguro sa atin, napagod nang nag-network and everything, this could be your last kura. Ang itinaya namin ni Joseph dito, ako, 30 years ng pangalan ko. Si Joseph, 19 years. Si Nico, 15. Si Cez is about, how many years as well. We're gonna make sure na kung ano yung mga lapses, yung mga naging pagkukulang sa iba, ma-fulfill namin dito. That's why hindi siya negosyo. It's a mission. It's a movement. It's a revolution. Yun yung gusto namin i-provide sa bawat. Of course, we're not perfect people. Kaya nga kami nagpapa-coach, kaya kami nagpapaturo kung kani-kanino. Kasi hindi din naman namin alam. What we can offer you guys is our experience. Yung nakita namin na pwedeng gamot sa mga sakit na nakita natin sa industriya. So kung good na kayo sa kakaikot, this could be your final home. And we would like to welcome each and every one of you. Pag-consider nyo na makita ang Ascendra. We are on a pre-pioneering stage. Excited lahat ng mga nakakasama natin. And even yung mga abroad, no? Pinipigilan namin yung mga nasa abroad kasi dito pa nga lang, hindi pa tayo tapos. So we're trying to establish everything here. Pero as early as now, people from Middle East, Asia, as far as Africa, they're joining on board. Kaya baka ito na yung hinihintay nating big break. So we would like to welcome you kung magdi-decision po kayo na makasama kami. Ang magiging step ninyo if ever is to begin with your structuring. Kasi as networkers, alam niyo na yung importance ng structuring. Yes. Yung power na magandang structure niyo sa una pala. And then move forward tayo, parating lahat, no? Parating pa lang lahat, magmamaterialize pa lang yung mga pinaplano namin kasi nga bigla tayong overwhelmed sa dagsa ng mga maraming suporta ng maraming mga tao. So, pagtulong-tulungan natin to, Zandro is a founding partner of the company. Pag sabing founding partner, hindi ba namin yung mga terms dito eh. Wala kami 001, parang company, tapos founding partner. Sila ngayon yung may 001. Something to that effect. So tomorrow, we are excited. Maaga kami dito bukas kasi hand in hand, meron kaming 6 na IT experts, dev team, development team na kasama tomorrow to assist us sa mga encoding ng mga unang-unang sasama. So again, welcome at sana makasama namin kayo. Thank you very much. Okay na.